Tayo ay dadako na sa pinaka-importanting bagay sa ating pananampalataya. Tayo po muna sa gitna kami na lang, mga kapatid. Let's pray. Dakila namin Diyos, Ama naming banal na nasa langit, Diyos na mabuti, Diyos na makabagin, Diyos na maawain, Diyos na may gawa, ng langit at ng lupa. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa linggo ito, Panginoon, na inyo po muli kami idinako sa dakol ito upang kami sumamba, Panginoon, sa inyo, sa Espiritu at Katotohanan. Salamat, Panginoon, sa 1,000 daan ng inyong pag-iingat, providensya, ang iyong mga pagpapala, Panginoon. At ngayon may pagkakataon ulit ang Panginoon na magpasalamat at purihin ng dakilang Panginoon. Kaya o Diyos, ang paglapit sa iyo, sa iyong mga salita, ay dalangin namin ang kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan. Tawarin po kami at linisin mo kami sa inyong harapan. Patuloy, Panginoon, sa aming paglapit ay masumpungan mo kami mula doon sa Panginoon. Patuloy, Lord, as we study your word, we ask ang guidance ng Holy Spirit na kumagitna sa amin, puspusin kami, Panginoon. Sa ganun ay maintindihan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Sa pag-aaral, Panginoon, ay kayong manguna, kayong maruwalhati. So, ay po lahat ng gawa masama. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo ay nasa huling araw na ng mahal na araw o Holy Week, kung saan ginugunita at ipinagdiriwang ng mga kababayan natin Romano Katoliko ang muling pagkabuhay ni Jesucristo sa krus. Magandang bagay naman ang pag-alaala sa ginawa ni Jesucristo sa krus, ngunit hindi tayo sumasang-ayon na kailangan pang muling gawin ang mga ginawa na ng ating Panginoong Hesus sa krus. Hindi tayo naniniwala na kailangan pang muling ulitin taon-taon ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus kung Biblia ang basihan. Hindi ito nakapagpapatibay ng pananampalataya, hindi ito nakapagbibigay ng kaligtasan, hindi ito nakalulugod sa Diyos, at lalong higit na hindi ito nakapagbabawas ng kasalanan, kagaya ng tingin ng marami. Sa katunayan, mga kapatid, kahit gawin pa natin ang mga bagay na yon para mabawasan ang ating mga kasalanan, kung salita pa rin ng Diyos, ang ating pagbabasihan ng ating pananampalataya, ay karapat-dapat pa rin tayong parusahan sa ating mga natitirang mga kasalanan. In fact, kung naalala nyo last afternoon, ganyang paksanga yung tinalakay natin nakaraming linggo sa ating seryeng pinag-aaralan mula sa tagpo ng rich young ruler na ito at ni Jesus. Nakita natin nakaraan yung debosyon ng rich young ruler na ito na sa kanyang pagkabata ay namumuhay na siya ng may pagsunod sa Diyos, may kasigasigan sa kautusan ng Diyos. We see na nakita niya yung 5 sa 6 moral commandments ng Diyos. Nakita niya yung nirecite sa kanya ni Christ na do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witnesses, and honor your father and mother. But yung 10th commandments o yung last commandments na hindi niya nagawa, which is yung thou shalt not covet, kung saan siya ay guilty, nakita natin na sapat na yung kautusan na yun na hindi niya nagawa para siya ay parusahan ng Diyos. Kaya dito nakita natin na it just takes one single sin for us to be damned. Kung paano naging sapat ang isang kasalanan para sumpain at palayasin sa hardin ng Eden si Adan at Eva, ganun din sapat ang isang kasalanan, mga kapatid, para tayo ay parusahan ng Diyos. Para tayo ay parusahan ng Diyos dahil hindi mahalaga kung gaano kadami o gaano kaunti yung kasalanan o kahit bawasan pa yung taon-taon. Ang pinakamalaga ay kung paano tayo nagkasala. At nagkasala tayo sa banal at eternal na Diyos. Ayan ang ating tinignan nakarang linggo at ngayong umaga ay tinignan naman natin yung dalawang muling bagay sa ating seryeng pinag-aaralan sa Book of Mark. Ito na ang muling parte ng ating pag-aaral sa specific passage na ito. Kaya once again, mga kapatid, I invite you to open your Bible sa Book of Mark. Mark chapter 10, verse 26 to 31. Mark chapter 10, verse 26 to 21. Ako na lang po mabasa. Sundan nyo na lamang ng inyong mga mata. And this is the word of God. Verse 26, and they were exceedingly astonished and said to him, then who can be saved? Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. Peter began to say to him, see, we have left everything and followed you. And Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mothers or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now it is time
houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age come eternal life. But many who were first will be last, and the last first. Pagpalain po mga kapatid, ang pagbasa ng salita ng Diyos. And just to give us the background again sa ating librong binasa, ito ay sulat ni Mark, na katuwang ni Apostle Peter. Kung mababasa natin yung 1 Peter chapter 5 verse 13, siya si Mark na tinutukoy doon ni Apostle Peter. Si Mark ay hindi isang apostol katulad ni Luke, but sila ay pinamumunuan ng mga apostol. Si Apostle Paul ay kay Luke at si Apostle Peter naman ay kay Mark. And this book of Mark, mga kapatid, is a general gospel kagaya ng ating tinignan ng nakaraan. Ito ay ebanghelyo intended para sa mga hindi Hudyo. In short, para sa atin itong book of Mark na ito. And this book of Mark is part of the Synoptic Gospel, and the others are Matthew, Luke, and John. Synoptic means to have the same view. Kaya kung babasahin yung mga book na yan, parang walang masyadong pinagkaiba. At ang pinaka-tema ng book of Mark is to present Christ as a suffering servant. Makikita natin yan sa Mark chapter 10 verse 45. So, kaya nakita natin, hindi lang siya king sa book of Matthew, hindi lang siya son of man sa book of Luke, hindi lang rin siya son of God sa book of John. Siya din ay servant o isang lingkod dito sa book of Mark. Ayan ang focus ng book of Mark para i-emphasize ang ministry of Christ bilang isang servant o bilang isang lingkod. Kaya nga kung mapapansin niyo si Mark, mababasa niyo si Mark, napaka-straightforward ni Mark. Ang kanyang narrative kay Christ ay nakafocus lang sa mga gawa and ministry ni Christ. Kaunting pagbati lang sa chapter 1 and then nakafocus na agad siya sa mga gawa ni Christ dito sa lupa. Mark gives emphasis sa mga gawa ni Christ dito sa lupa, ang kanyang paglilingkod. And yung specific passage na ating binasa o yung ating pinag-aaralan, ang tema ng passage na ito, again mga kapatid, is about salvation. Hindi ito parable na kalamitan binabanggit ni Christ. Bagkus isa itong totoong tagpo between Jesus and this rich young ruler. At kung matatandaan nyo, kung i-recap natin yung mga napag-aralan natin sa passage na ito, dito, tinatama ni Christ yung pananaw ng rich young ruler na ito. At yung unang bagay nga na nakita natin dito is yung sa ating seryeng pinag-aaralan ay yung kanyang hindi pagkaunawa sa mabuti. Sa verse 17 to 18, nakita natin yung superficial view o yung mababaw na pagtingin sa goodness ng rich young ruler na ito. Nung siya'y nagtanong kay Jesus at itinama ito ni Christ by saying, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Nakita natin na hindi ito sinabi ni Christ para itanggi na siya ay Diyos, bagkus sinabi niya ito para ipakita sa rich young ruler na ito na hindi ka nagiging mabuti dahil gumagawa ka ng mga mabubuting bagay. Hindi yan ang tunay na pamantayan ng mabuti. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. That is absolute truth, mga kapatid. Na dapat pala kapag mabibigay tayo ng definition ng kabutihan, hindi lang natin ito pinapaliwanag sa paggawa ng mga mabubuting bagay because namimiss natin yung pinaka-definition ng kabutihan o yung meaning ng goodness. Rather, kung magbibigay tayo ng definition ng kabutihan, we regard to God and pertain to God alone. Dahil siya ang unang definition ng kabutihan. Siya dapat una nating tinutukoy pag sinabing mabuti. Dahil Diyos lang ang tunay na pamantayan ng mabuti. Yung pangalawang bagay na nakita natin dito, yung mababaw ng pagkaunawa sa kautusan. In verse 19 to 22, we also see din yung superficial view ng rich young ruler na ito pagdating sa kautusan. He thought na nape-perform niya yung kautusan outwardly, well, nape-perform niya, but nakita natin sa New Testament sa sinabi ni Christ na hindi mo na kailangan literal na pumatay, hindi mo na rin kailangan literal na mga lugna. Sapat na natuloy ka lang may pagnanasa at magalit ka sa tao, ang katumbasan nun ay pagpatay at pangangalo niya. At yung pangatlong bagay na nakita natin dito is yung hindi lisensya yung kayamanan sa verse 23 to verse 25. Sa verse 23 and verse 24, nakita natin na 2 beses sinabi ni Christ na it will be hard for the wealthy to enter the kingdom of God. And we know, mga kapatid, sa kanilang literature, na kapag 2 beses o 2 ulit sinasabi yung salita, ay nagbibigay ito ng diin. Nagpapakita ito ng bigat sa sinasabi. 2 beses na sinabi ni Christ na it will be hard for wealthy people to enter the kingdom of God. Still, mas binigyan niya pa ito ng diin sa kanyang binigay na analogy. Sa kanyang analogy, sinabi ni Christ that it will be easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God.
Nakita natin ba't sinabi ni Christ itong bagay na ito, that it will be hard for wealthy to enter the kingdom of God because yung mayayaman o yung mga rich people, they have the tendency na makita nila na wala na silang pangangailangan sa buhay na ito. Na they are already self-sufficient. Wala na silang pangangailangan sa buhay, hindi na nila kailangan ng Diyos. So, yun yung dilema ng mga mayayaman. Kaya nga dito makikita natin mga kapatid, sinabi ni Christ na yung pera o yung money, hindi ito lagi indikasyon ng pagpapala ng Diyos. Hindi tama na porket marami tayong pera ay sasabihin na natin na sa atin yung pabor ng Diyos. Maging mapunuri tayo mga kapatid. Dahil baka yung pera na meron tayo ay ginagamit na pala ng dyablo para isipin natin na wala na tayong pangangailangan. Hindi na natin kailangan ng Diyos. Kaya nga, ang ganda ng tinig nating verse sa Proverbs. Napaka-practical, di ba? Sa Kawikaan, chapter 30, sabi, huwag mo ko hayaan maging sinungaling. Huwag mo kong paghirapin. Sapat na yung pagkain lamang ibigay mo sa akin. Baka pumanagana ako, makalimutan kita. At baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw. Yung mga bagay na tinignan natin sa ating pag-aaral, sa mga nakaraan nating pag-aaral sa passage na ito. At ngayon naman, ay titignan natin yung dalawang huling bagay na gusto natin bigyan ng punto sa passage na ito. Kaya meron tayong dalawang bagay na pag-uusapan ngayong umaga. Una, Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, hindi sayang na pagpapagala. At ang ating mensahe sa umagang ito, Diyos na higit sa lahat. Diyos na higit sa lahat. Unang bagay, Diyos na makapangyarihan. In verse 26, kung babasahin natin muli mga kapatid, sabi dito, and they were exceedingly astonished and said to him, then who can be saved? Makita natin yung response ng mga nakikinig o ng mga disciples sa sinabi ni Christ. They were astonished, o sa Tagalog, namangha. Bakit? Bakit sila namangha? Because sa Jewish customs, mga kapatid, meron silang paniniwala ng Diyos ay kampi sa mayayaman. Kung isang tao ay mayaman, ito ay dahil pinagpapala siya ng Diyos. At kung mahirap naman yung isang tao, ito ay dahil sinumpa siya ng Diyos. Kaya nga yung mga disciples dito, sila ay namangha. Sinabi ni Christ, o sa Tagalog Bible, nagtaka sila. Meron may mga Tagalog, ang sinabi sa Bible, nagtaka. Because meron silang paniniwala na kapag mayaman ka, automatic heaven ka na. Kaya they were in shock. Yung definition ng reaction nila dito. Nawindang sila sa sinabi ni Christ. Dahil napaka-counterculture. Sabi niya, di ba, it would be easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Kumbaga sa panahon ng mga Hudyo nyon, fixated na yung utak nila na kapag ikaw ay mayaman, automatic, nasa langit ka na. That is why binigyan emphasis dito yung reaction ng mga nakikinig that they were exceedingly astonished. Sila'y nagulat, sila'y namangha sa sinabi ni Christ. At napatanong, then who can be saved? O kung sa Tagalog, kung ganyan, sino pa kaya maliligtas? Kung itong binatang mayaman, na kayang mag-alay sa Diyos araw-araw ng hayop na walang kapintasan, kayang tumulong sa mahihirap, at isa rin siyang pinuno, ay mahihirapan pa rin makapasok sa kaharian ng Diyos. To the point na mas madali pa pala sa kamilyo makapasok sa butas ng karayom. Kung gayon, sino na lang ang maliligtas? Ito ang iniisip ng mga nakikinig. After hearing the analogy of Christ, they were astonished. And he gave emphasis that exceedingly astonished. Nawindang sila. Kumbaga yung buong paniniwala nila mga Hudyo, nawasak bigla sa isang iglap. Because Jesus just destroyed yung belief na yung mga mayayaman have more advantages to go to heaven than to the common people. At alam niyo mga kapatid, yung sinabi dito ni Christ, human dilemma ito. Kung babasahin natin, bad news ito. Masamang balita to. Na yung mga nasa tugatog pala ng buhay na to, ay mahihirapan makapasok sa kaharian ng Diyos. Paano pa tayo? Napakita dito ni Christ kung gaano kahirap yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Sa kanyang sarili ay wala siyang magagawa para makapasok sa kaharian ng Diyos. But salamat sa Diyos. Hindi dito natapos ang sinabi ni Christ. Because in verse 27, kung mabasahin natin, Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but not with God, for all things
are possible with God. Pansinin natin yung reply ni Christ. Ito yung nakati sa dalawa. With man, it is impossible, but not with God. For all things are possible with Him. With man, it is impossible. Ano pinapakita dito ni Christ? Ano sinasabi ni Christ dito? Na ang kaligtasan sa kamay ng tao o sa kaparaanan ng tao ay imposible. Impossible. Not realistic. Malayo sa realidad. Malayo sa katotohanan. Hindi nag-i-exist. Hindi nangyayari o mangyayari kailanman. It is impossible. Ito ang gustong sabihin dito ni Christ. Hindi na lang ito basta usapin ng pera o kayamanan. At tinutukoy dito ni Christ yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Na ang tao ay lubhang makasalanan. Bulag sa kasalanan. Patay sa kasalanan. Sabi ng Romans 3, mula ulo hanggang paa. Puro kasalanan. Yung buong faculty ng tao may bahid ng kasalanan. We are not basically good, but basically evil. Yung gusto at yung iniisip, kasalanan. Ang gustong tignan, kasalanan. Ang gustong sabihin, kasalanan. Gustong gawin at lakaran ay kasalanan. Yan ang tao. Itong likas ng tao, ito tayo. Mga likas na makasalanan. Hindi na tayo dapat turuan na gumawa pa ng masama. Natutunan natin ito ng sarili natin. Dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya nga ang tao, di ba? Hindi siya naging makasalanan dahil nagkakasala siya. Siya yung nagkakasala dahil una palang makasalanan na siya. Hindi na tayo kailangan turuan magsinungaling, magnakaw, o tumingin na pa yung pagnanasa, magalit sa tao. Hindi na tayo kailangan turuan mainggit, o sumuway sa magulang, bastusin ang pangalan ng Diyos. Natututunan natin ito ng sarili natin, mga kapatid. Dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. In fact, sabi ng Bible, nasa sinapupunan pa lang tayo. Makasalanan na tayo. Dahil yung kasalanan na meron tayo, pinamana pa natin ito, kala Eva at Adan. At dahil lang tao, limitado lang, hindi nga natin alam ang mangyayari mamaya o ang mangyayari bukas, hindi natin kayang kumawala sa sumpa ng kasalanan. Hanggang yung kasalanan ay maging likas na sa atin, maging likas na sa tao. Kasi isang pagiging makasalanan na likas sa atin, wala tayong ibang gagawin labas sa pagiging likas natin na makasalanan. Gagawin lang natin yung puro kasalanan. Paglabas tayo sa pangalan ng Diyos, sa likha ng Diyos, sa order ng Diyos. Ito ang tao, mga kapatid. At sinasabi ko ito, dahil baka may maniniwala pa sa atin na sa kaibuturan ng ating puso, may natatago pa rin mabuti. No. Sabi ng Bible, mga kapatid, you and I is evil. Yung mga makasalanan. At walang makakatanggi sa katotohanan niya. Kaya nga tao, hindi na lang kailangan ng manggagamot. Ang kailangan ng tao, tagapagligtas na magliligtas sa atin sa burak ng kasalanan. Dahil kung hindi tayo ililigtas ng Diyos, hindi natin gugustuhin ng Diyos, mga kapatid. Dahil wala naman sa likas natin ang umibig sa katuwiran. Ang gusto lang natin ay puro pag-ibig sa sarili. Ito ang tao. So it is impossible. Sabi ni Christ, it is impossible, not realistic. But not with God. For all things are possible with God. Lagi natin tandaan, mga kapatid, na ang ating pagiging makasalanan ay hindi lang ito basta may sakit tayo spiritually, may sakit tayo spiritual, na kailangan lang ng konting tulong ng Diyos. Kailangan lang ng pagpapagaling ng Diyos. Ito ang maling paniniwala ng maraming Kristiyano ngayon. Nakapakababaw ng tingin natin sa pagiging makasalanan natin. Ito'y mali. Dahil kung makikita natin na napakalit lang ng ating kasalanan, magre-resulta ito, mga kapatid, ng maliit din na pangangailangan sa Diyos. Maliit na pangangailangan ng tagapagligtas.
This is the error of many professing Christian. We belittle sin. Napakaliit ng tingin natin sa kasalanan. Where in fact, ang sabi ng Bible sa Ephesians 2, we are dead in our trespasses and sin. Patay tayo sa kasalanan. Alam natin, ang patay na tao ay walang magagawa sa sarili niya. Kahit sigawan mo pa yan, kahit pilitin mo yan, kahit saktan mo yung patay na tao, walang magagawa yan. Kahit alayan mo pa yan ng bulaklak. Bigyan mo ng mamahaling gamit. Hindi na makaka-appreciate ng patay na tao yan. Dahil ang patay ay mananatiling patay, mga kapatid, at hindi na babangon. Ganyan yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Patay tayo. But spiritually, di natin kaya makinig sa Diyos. Di natin kaya makita ang Diyos. Hindi natin appreciate yung beauty ng Diyos. Hindi sa ayaw natin. But we cannot. And we are incapable to do so, mga kapatid. Dahil tayo yung mga patay. Ayon ang description ng Biblia. Hanggang sa Diyos. Hanggang sa Diyos. Bilang mabuting Diyos. Bilang mahabaging Diyos. Bilang maawaing Diyos. Mapagmahal na Diyos. At makapangyarihan na Diyos, mga kapatid. Hinango tayo mula sa pagiging patay sa kasalanan. At binuhay kasama ni Kristo. Mga kapatid, hindi birong katotohanan to. Tayo mga patay, pero binuhay tayo ng Diyos. Tayo mga patay sa kasalanan, ngunit binuhay ng Diyos. Eh mga kapatid, ito ay mirakulo. Miracle ito na ginawa sa atin ng Diyos. Supernatural ito. Eh paano ang patay ay mabubuhay muli? Kahit ang science ay hindi kayang sagutin yan, mga kapatid. Maliban kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang bumuhay ng mga patay ay kumilos sa ating buhay. Today is Resurrection Sunday. At ako personally, nakikiisa ako sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Pinapaalala nito sa akin, pinagtitibay nito, yung pagkabuhay ni Christ, na hindi pala ako nananampalataya sa wala. Na yung faith ko is not in vain. Yung araw-araw kong, o yung araw-araw kong debosyon sa Diyos, o yung linggo-linggo kong pagpunta dito, ay hindi pala para sa wala. Pinapaalala nito na sa akin na buhay ang Diyos ko. Buhay ang Diyos natin. But this Resurrection Sunday is also a reminder pa rin para sa atin, mga kapatid. It is also a reminder that you are also been once resurrected, but from the grave of sin to life. You and I, mga kapatid, we're also been resurrected. Binuhay tayo ng Diyos. Wala sa burak ng kasalanan. At tayo mga patay, we're unable and we're incapable gumawa sa ating mga sarili. Kaya ang hamon sa atin dito, passage na ito, kung na kay Kristo ka na, nawa magbunga pa pagpupuri mo sa Diyos. Sa iyong buhay, sa ginawang mirakulo sa iyo ng Diyos. Remember, pag si Jesus nagpapagaling siya ng mga may sakit, may ketong, nagtetestify sila sa ginawang kabutihan sa kanila ng Diyos, sa miracle na ginawang sa kanila ni Christ. Tayo din. Huwag natin i-underscore o i-underestimate, undermine yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos, especially yung miracle of resurrection na ginawa sa ating mga kasalanan. So nawa, magbunga pa ang pagpupuri mo sa Diyos. At ang hamon sa iyo, wala ka kay Kristo, ay magsisikan sa iyong mga kasalanan. Makita mo yung sarili mo na patay sa kasalanan. Walang magagawa sa iyong sarili. At isalig mo ang buong pagtitiwala kay Kristo. Pangalawang bagay na ating titignan sa passage na ito is yung hindi sayang ng pagpapagal. Verse 28 to 31.
And verse 28, sabi dito, and Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Dito, makikita natin yung appeal ni Pedro, Apostle Peter. Kung natatandaan nyo, si Apostle Peter, noong siya itinawag ni Christ, nasa kalagitnaan siya ng pangingisda. He is in the middle of fishing. Pinapakita lang doon na marami pa siyang kailangan gawin. Marami pa siyang kailangan gampanan. But still, iniwan niya. At nagpapakita ito ng complete obedience sa pagsunod kay Christ, mga kapatid. So marahil, sinabi ito ni Apostle Peter para i-secure yung something sa kanyang pagsunod kay Christ. Kaya in verse 29, makita natin sinabi ni Christ, and Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mothers or fathers or children or land for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold. Now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age to come, eternal life." Yun, makikita natin dito yung encouragement ni Christ, yung reply ni Christ kay Apostle Peter, na hindi sayang, hindi masasayang yung paglilingkod mo, yung pagpapagal mo sa Diyos para sa Ebanghelyo. Dito yung makikita natin na yung paglilingkod pala talaga sa Diyos ay may kaakibat na sakripisyo. At makikita nga natin yung mga sacrifices na binanggit ni Christ dito ay pwede makategorize sa dalawa. First is yung household, makikita sa sinabi ni Christ, who was their house or possession. And pangalawa is yung relationship. Makikita natin yung was their house o yung brothers, sisters, and mothers, fathers, children. So possession and relationship. Relationships. Yung dalawang ito, yung pinaka nagmo-motivate sa ating mga buhay, mga kapatid, di ba? Yung mga ari-arian natin, yung mga relasyon natin. In fact, itong dalawa na to, ito yung dahilan kung bakit tayo gumigising sa umaga. Ito yung dahilan, yung nagdadrive sa atin sa buhay. Nagtatrabaho tayo to buy something, and that is possession, for the sake of our loved ones, and that is relationships. Sinasabi dito ni Christ. Kaya sabi ni Christ, even yung mga chine-cherish natin na bagay sa buhay na ito, kailangan natin isakripisyo. Well, there are many forms of sacrifice, but still, kung umabot sa point na you need to sacrifice what you possess in yung treasured mong relationships sa buhay mo, for the sake ng pagsunod natin sa Diyos at sa Ebanghelyo, there is a promise, sabi ni Christ, na in this time, you will receive 100-fold of that. 100 ibayo. 100 ulit ng iyong sakripisyo alang-alang sa iyong pagsunod sa Diyos. But still, may paghihirap. And ang pinaka-importante sa lahat, in the age to come, sinabi ni Christ, the eternal life. So hindi masasayang ang iyong pagpapagal, ang iyong mga sakripisyo, alang-alang sa pagsunod mo sa Diyos. Even if you literally leave your household, literally leave your possession, or yung mga cherish mong relationships dahil sa pagsunod mo sa Diyos. There is a promise. Christ promised this thing that He will replace kung ano yung sinakripisyo natin. He will replace 100-fold, very much better than that. 100 iba yung mas maigi sa iyong sinakripisyo sa Diyos. Ayan ang pangako ng ating Panginoong Jesus. So even if you literally leave your household, or your possession, or your cherished relationships, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, Christ promised that He will replace kung anong yung sinakripisyo, 100-fold, very much better than that. In verse 31, but many who are first will be last, and the last will be first.
verse. Parallel verse nito ay nasa Matthew chapter 16. Kung titignan, so the last will be first and the first last. Sa Matthew chapter 20, dito sa parable sa mga manggagawa sa ubasan. Kung mababasa natin yung parable na ito, makikita natin na doon magkakaiba yung haba ng oras ng pagtatrabaho ng manggagawa. Still, pare-pareho pa rin sila nakatanggap ng gantimpala sa may-ari ng ubasan. And since this is a kingdom parable, makikita natin dito ang equality ng believers sa harapan ng Diyos. Remember si Apostle Peter, di ba, nag-inquire siya sa Diyos. We have left everything from the start. Mas marami na akong sinakripisyo. Pero mga kapatid, even though si Apostle Peter, mas marami na siyang nagawa sa kaharian ng Diyos, mas marami na siyang sinakripisyo, still, tatanggap tayo ng gantimpalang equal kay Apostle Peter. What is that? Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ito pinapakita na we're all equal sa mata ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, huwag tayong panghinaan kung may sinasakripisyo tayo sa Panginoon. There are many forms of sacrifices. Your time, your possession, your strength. Merong pangako ang Diyos na hindi yan masasayang. At kung may isasakripisyo naman tayo, trabaho natin, pamilya natin, alang-alang sa pagsunod natin sa Diyos, huwag tayong manghinayang. Because Christ promised that He will replace kung ano ang sinakripisyo mo 100-fold, very much better than that. There is a promise sa atin, mga kapatid. And as we conclude sa passage na ito, I hope na natuto tayo mula sa tagpo ni Christ at ng rich young ruler na ito sa mga puntong binigyan natin ng diin. Una, yung hindi niya pagkaunawa sa mabuti. Yung kanyang mababaw na pagkaunawa sa kautusan na hindi lisensya ang kayamanan na Diyos ang makapangyarihan at hindi sayang na pagpapagal. I hope na pinagpala tayo ng Diyos sa ating pag-aaral sa passage na ito. Let us pray. Heavenly Father, who is worthy of all praise and honor, we praise you, Panginoon, sa oras na ito, sa natapos ng pag-aaral, sa specific passage na ito, ng salita between Jesus and this rich young ruler. May this lesson, Panginoon, sa amin, may tumimo sa aming puso't isipan, kung anong parte, sa ang parte mo kami gustong ilusin, Panginoon, sa iyong mga salita, subiit, Panginoon, yung mensahe nawa, Panginoon, ay magbunga sa bawat isa, bawat miyembro ng iglesia, na nakinabang, Panginoon. Stay, Lord, remind us na hindi sa tao galing ang mga salitang ito. Ang mga salitang ito ay sa inyo galing. At ginagamit mo lang akong instrumento, Panginoon, para maipabatid sa inyong mga tao ang mga katotohanan ito. Huwag nawa kami bumase sa edad na tumatayo, sa maturity na tumatayo, as long as faithfully na napipreach ang iyong salita. Give us humbleness to accept your word, Panginoon. Every one of us, Panginoon. Be graceful to us. Nawa ang iyong mga salita ay baunin namin sa isang lingkod daraan, Panginoon. At sa pagpapatuloy na aming gawain, ay walang ibang maitaas at maluwalhati. Hindi ay yung dakilang pangalan namin, Panginoon. Upang idalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.